Hey, tapos na ba kayong magbulungan dyan? Nagugutom na ako. Reklamo ni Nath. Doon ka na ako nang gagawa rito. Pagtataboy ni Adam kaya bumalik si Kyla sa sala para puntahan ng mga bata. Adam? Tawag ni Nath nang lapitan siya. Maganda si Kyla kahit na may anak na, sexy pa rin siya. Konting ayos ng pag-aagawa na naman niya ng mga lalaki. So, hindi ka ba na-attract sa kanya? Ate naman, ang dumi ng utak mo. Bakit masama ba magtanong? Baka may pag-asa siya sa'yo. Malay mo siya nang makakuha ng V-card mo. Pili ang sabi ni Nat. Di ka ba titigil ate? Pikong tanong niya. Mas okay yung may experience na para hindi ka mabigla. Isa pa, nasa single mom daw ang true love. Please lang, ayoko makipagtalo ate. Pakiusap ni Adam at binitbit ang juice patungo sa mesa. Kids, merienda na. Habang kumakain, di mapigilan ni Adam na mag-isip. Di pwedeng aminin niya sa kapatid na kasal na sila ni Kyla dahil mahahalata nito, marriage of convenience lang namamagitan sa kanila. Mas lalong di pwede magsinungaling sa lola nila. Balik na ako sa bahay, dito muna si Kai, paalam ni Kyla. Atid na kita, sabi ni Adam na kinagulat ng dalaga. Nandyan lang ang bahay ko, ani Kyla. Why? Madalas naman kitang hinahatid sabi ni Adam na kinagulat ni Kyla. Bakit ganito ang kinikilos niya? Tanong ng isip ni Kyla. Ate, samahan ko lang siya. Sure. Pagbayad ni Nat kaya't lumabas na silang dalawa. Sir, kailangan muna natin magkunwari na may relasyon tayo o nagkakamabutihan tayo. Sabi ni Adam at pumasok sa loob saka sinara ang pinto. Masyadong obvious na kayo tayo nagpakasal dahil kailangan ko ng tulong mo. Kapag makalata sila, kunwari may something sa atin, tsaka natin aminin na kasal tayo para hindi na sila magduda pa. Pero paano kung malapad lang for convenience ng kasal natin? Hanggat walang umaamin, walang makakaalam. Sabi ni Adam. Okay, pagpayag niya. Ihahatid ko si Kai mamaya. Sabi ni Adam at iniwan na siya. Naglinis muna ng bahay si Kyla at saka nagpahinga. Alas 7 ng gabi na hindi pa rin umuwi ang anak niya, kaya pinuntahan na niya ito sa unit ni Adam. Hi! Bati niya nang pagbuksan siya. Si Kai? Pupuntahan sana kita eh. Okay lang ba na dito na siya matulog? Ha? Bakit? Iniwan ni ate si Elias dahil ayaw umuwi. Gusto pa raw makalaro si Kai kaya nagpaiwan. Pero okay lang ba sa'yo? Actually, hindi. Pag-amin ni Adam. Kaya kailangan ko ng tulong mo. Paano ba? Doon na lang sila matulog sa bahay? Sabi ng dalaga na ayaw naman niyang makaabala. Dito na, mas malawak ang kama ko at isa pa, makwento si Elias kahit okay rin na may kwento niya sa ina na dito ka rin natulog para maisip nilang may something sa atin? Suggestion ni Adam. Don't worry, sa sala ko matutulog. Ikaw na sa kama kasama ng mga bata. Desperado na siya at di makapag-isip na matino. Di naman kasi tamang ipakasal siya sa babaeng ayaw niya at higit sa lahat. Bakit ba big deal sa pamilya niya kung di siya mag-asawa at anak? Desisyon naman niya yon. Kumain ka na ba? Tanong niya kay Kyla. Oo, kumain na. Hinihintay ko lang si Kai. Kyla, pasensya ka na ha. Alam kong marami kang problema at eto ko, dumagdag pa. Okay lang sir, sa totoo lang, napag-isip kong makakapinipisyo rin ako sa setup natin dahil tama ka. May ilalaban ako sakaling maghahabol sila sa custody ng bata. Alam kasi ni Tito Troy na may anak kami at invited ako sa birthday party nila bukas. Ha? Close ka ba sa pamilya niya? Marahang tumango si Kyla. Wala naman akong problema sa pamay narinig. Kahit mahirap kami, tanggap ako ng mga peres, sabi niya. Sinik lang talaga ang problema niya. Di nakikialam ang parents ito sa relasyon nila, lalo na't legal ang relasyon nila noon. Madalas pa nga siyang nandun sa gatherings ng pamilya ni Nick. I see, sabi ni Adam. Sa nakikita niya, mukhang di basta-basta naging relasyon ng dalawa, kahit mga bata pa sila noon. Ihahanda ko lang mga bata sa pagtulog. Kukuha lang ako ng damit pantulog ni Caitlin. Paalam niya at bumalik sa unit. Pagbalik niya, pinabihisan niya na ang anak at pinahiga sa kama, katabi ni Elias. Tita, can I bring her home? Tanong ni Elias. Gusto ko lang ipakita ang toys ko sa kanya. Mommy, gusto ko pong sumama sa kanya. Segunda ni Kai. Kapag may time, sige na, matulog na kayo. Pray muna ha. Sabi niya at nagdasal at pinatulog ang mga bata. Nang makasigurong tulog na ang dalawa, lumabas siya para umihi. Sir! Gulat na wika niya nang lumabas siya ng CR. Bakit parang gulat ka? Sorry, hindi ko lang inaasahan na dito ka, paumanhin niya. Akala ko si Elias o si Kai, sabi ni Adam. Malakas ang tili ni Kyla nang mamatay ang ilaw. Dahil sobrang dilim, sinubukan niyang kapain ng dingding. Di pa naman niya kabisadong bahay.
Naramdaman niya ang mainit at matigas na bagay kaya sinubukan niyang kapain ito. What are you doing? Muntik na siyang napatalon na magsalita si Adam, sabay hawak sa kamay niya. Sorry, wala akong makita. Paumanhin niya. Katawan ba nitong nakapanya? Let me guide you. Bulong ni Adam na malapit sa tenga niya habang hawak pa rin ang kanang kamay niya. Brown out na naman. Giniya siya ni Adam patungo sa sala, pero nang malapit na sila ay napatid siya sa upuan. Sinubukan siyang hawakan ni Adam sa bewang pero nawalan ng balanse ang binata at natumba sa couch kasamang katawan ni Kyla. Nagulat ang dalaga nang maramdaman ang malambot na bagay na dumapo sa mga labi niya. Biglang lumiwanag ang buong sala kahit nanlaki ang mata niya na makitang nakasubsob siya sa mukha ni Adam at magkadikit ang mga labi nila. Sorry. Agad na paumanhin niya sabay tayo at di namang gagawin. This is the second na kinahalikan mo ko? Seryosong saad ni Adam. Hindi ko sinasadya, promise? Madilim at wala akong makita, I swear. Depensa niya na nagiinit ang magkabilang pisngi. Bumalik ka na sa kwarto? Utos ni Adam kaya patakbong bumalik sa silid ni Kyla bago siya tuluyang malusaw sa kahiyan. Tita Nelly, wika niya ng pagbuksan ng ina ni Nick. Iha, masayang sabi nito at niyakap siya. Long time no see. Hello po. Bati niya at saka humalik sa pisngi ng ginang. Pasok ko kayo. Bakit di ka pumunta sa birthday ko ng Sunday? Pasensya na ho, busy ho kasi talaga ako eh. Paumanhin niya. Nanay! Patakbong tawag ni Caitlin. Hello, ang cute-cute naman niya. Tuwang-tuwang sabi ni Nelly habang nakatingin sa batang nakatunghay sa kanya. What's your name, Iha? Kai po, sagot ng bata sabay bless kay Nelly. Kyla, sabi ni Nick nakakarating lang at may dalang bulaklak. Pasensya nang hirap maghanap ng parking lot sa baba. For you pala. Nahiya siyang tanggihan dahil sa ina ng binata kaya tinanggap niya ang bulaklak. Salamat, maupo ho kayo. Anong gusto niyong inumin? Wala. Kagagaling lang namin sa restaurant ni Victor kaya napadaan kami. Sabi ni Nelly at kinalong si Kai at sinuklay ang buhok gamit ang mga daliri. Ang ganda talaga ng apo ko. Naupo si Nick sa tabi ni Kyla. Pinaalam ni Daddy sa kanila ang tungkol kay Kai. Okay lang. Wika ni Kyla. Ano pa nga bang magagawa niya? Ayaw naman niyang ipagkait sa anak ang karapatan nitong makilala ang pamilya ng ama. Isa pa, walang kasalanan ang mga magulang nito sa kagaguhan ni Nick. Anong plano niyo ngayong may anak na pala kayo? Tanong ni Nelly. Wala pa ba kayong balak na magpakasal? Mom, matagal na po kaming wala ni Nick. Sagot ni Kyla. Mom, kakakita lang ho namin ulit ni Kyla kaya hindi pa talaga kami nakapag-usap. Ani Nick. Gusto sana magsalita ni Kyla pero mas pinili niyang manahimik na lang. Kung ano man ang desisyon ninyo, irerespeto ko yon. Ayoko mang himasok pa. Hindi na kayo mga bata, pero ang akin lang, bilang lola nitong bata, mas maganda kapag magkausap kayo ng maayos. At kung pwede pang ayusin, subukan niyong ayusin para kay Kai. Napakagandang bata naman. Kahit anong gawin niyo, peres pa rin siya. Gagawin ho namin, Mommy. Sabi ni Nick para mapanatag ang ina. Kung kailan hindi nang himasok ang mga magulang sa relasyon nila ni Kyla. Sila pa nga nagbibigay ng advice noon na wag lokohin ang dating kasintahan dahil napakabuti nito. Di naman tumagal ang mag-ina at agad ding nagpaalam kaya nakahinga na maluwag si Kyla. Kung wala ba siyang commitment kay Adam, tatanggapin kaya niya ulit si Nick? Pero kasi paulit-ulit na lang eh. Gusto rin naman niyang magkaroon ng buong pamilya pero natatakot siyang sumugal kagaya ng dati. Minsan na siyang sumugal at nawala sa kanyang lahat. Napatayo siya na may nag-doorbell. May nakalimutan. Napatigil siya na makitang si Adam ang nasa harapan. Disappointed? Tanong ni Adam sabay smirk. Bakit nandito ka ho? Tanong niya. Bakit? May masama bang bisitahin ko ang legal kong asawa? Tanong ni Adam. Magkapit-bahay lang tayo. Daddy! Masiglang tawag ni Kai saka tumakbo at niyakap sa binti si Adam. Look oh, may flower si Mommy. Sabay turo ng bulaklak sa mesa. Nice! Puri ni Adam na kay Kyla ang mga mata. Binisita nila si Kai. Alam na ng mga pairas na may anak kami ni Nick. Paliwanag ni Kyla. Did I ask you for an explanation? Tanong ni Adam at pumasok sa kabinuhat si Kai. How's your day? Good, Daddy. I met my lola. Proud na sabi ni Kai. Oh really? Is she good? Yes po, and she loves me. Masayang sagot ni Kai. Well, that's good. Sabi ni Adam at naupo sa sala, tsaka pinaupo sa kandungan si Kai. Napasulap siya sa dalawang necktie na nasa tabi niya.
Nagpa-practice ako sa pag-ayos ng necktie. Sabi ni Kyla saka kinuha ang dalawang necktie. Sabi mo kasi pag-aralan ko. Okay, sabi ni Adam. Magluluto ako ng menudo, dito ka na mag-dinner. Sabi ng dalaga at tumungo sa opisina para iwasan ang mga titig ni Adam. Wala naman silang relasyon pero nagigilty siya. Feeling niya may nagawa siyang kasalanan dito dahil sa pagpunta ni Nick kanina. Napasalyap siya sa anak na magiliw na nakikinood ng video sa cellphone ni Adam. Kung tutuusin, maswerte siya dahil kahit papaano, naguguluhan ng bata kina Adam at Nick. Ito rin ang nag-decide kung anong itatawag niya sa dalawang lalaki. Hinawi niya ang sangkap sa kababoy at nagsimulang magluto habang si Nick nakipaglaro muna kay Kai. Nang matapos siya magluto, tinulungan siya ng binata na maghanda ng dining table. Si Celine? Tanong ni Adam. Nasa Western Hospital, binisitang pinsan. Mamayang 10:00 pa siya uuwi? Sagot niya. Kain na tayo. Habang kumakain, hindi sila nag-uusap kaya itinoon ni Kyla ang pansin sa anak na kumakain. Nang matapos, naligpit niya ang pinagkainan nila. Madalas ba siyang bumisita rito? Tanong ni Adam nang lumapit sa kanya na naghuhugas ng plato. Ngayon lang siya nakapunta dahil kasama niya ang mommy niya. Hindi ko nga alam na daraan sila eh. Sagot niya habang nakatalikod dito. Napakagat siya sa ibabang labi nang maramdaman ang pagpulupot ng mga kamay ni Adam sa maliit niyang bewang. Yun na ang huli, Kyla. Kung gusto niyang makita ang bata, maghintay siya sa reception. Hindi ko alam na pupunta siya. Depensa niya. Naramdaman niya ang pangatog ng tuhod niya. Gusto niyang tanggalin ang pagkakayakap ni Adam sa bewang niya, pero baka ma-offend ito. Nalilito na ang utak niya. This is my property, Kyla. Ayoko may estrangherong pumapasok. Bulong ni Adam. I'm sorry. Sasabihin kong hindi na siya aakyat dito. Mukhang galit nga to dahil sa pakikipagkita niya kay Nick. Napabugas siya ng hangin nang pakawalan siya ni Adam. Salamat sa masarap na dinner, Kyla. Good night. Did you receive the flowers? Sa'yo pala galing. Salamat. Pasalamat niya. Pero sana wag mo akong bigyan dahil ayoko ma-misinterpret ng mga kasama natin kapag malaman nilang sa'yo galing. Kyla, seryoso ko. Gusto kitang ligawan? Saan ni Nick? Paano si Rhea? Walang kami. Kung ano man nangyari noon, hindi na yun mauulit. Please, give me a chance kahit para na lang sa anak natin. Pakiusap ni Nick, saka hinawakan siya sa magkabilang kamay. Kung hindi mo pa kaya, hindi naman kita pipilitin. Pero sana bigyan mo pa rin ng consideration na mabuo ang pamilya natin. Ayaw mo ba siyang bigyan ng masayang pamilya? Masaya naman na kami. Sagot niya at tinilis ang kamay ni Nick sa kanya, pero niyakap siya nito na mahigpit. Please, Kyla, isa pang pagkakataon. Nagbago na talaga ako, promise. Bitiwan mo ko, Nick. Sabi niya sabay tulak. Nandidiri siya dito. Paano hindi na mauulit nakita nga ito ng kasama, nakikipaglaplapan pa rin kay Rhea sa parking lot. Mahal pa rin kita, Kyla. Mahal na mahal. Sabi ni Nick at saka muling niyakap. Ano ang... Nagpupumiglas siya nung halikan siya ni Nick sa mga labi. I hate you! Bulyaw niya sabay sampal at pinanasa ng mga labi. I'm sorry. Pamanhin, Nick. Huwag na huwag ka nang lumapit pa sa akin. Nanginginig ang mga kamay na sabi niya. Sabay labas sa opisina pero agad na napapreno siya na makita si Adam nakatayo sa tapat ng pinto. Sir, follow me. Mariing sabi ni Adam kaya't sumunod siya rito sa opisina. Pagkasara ng pinto, agad na tinulak siya nito sa wall. Anong ginawa mo sa opisina niya? Nagbabaga ang mga matang tanong nito. Hindi makapagsalita si Kyla. Hanggang ngayon nanginginig pa rin ang buong katawan sa galit. Biglang lumambot ang itsura ng binata nang mapahikbe si Kyla. Did he hurt you? Umiling si Kyla at pinadhidan ang mga luha. I'm sorry. Paumanhin niya. What happened, Kyla? He kissed me. Bag-amin ng dalaga sabay punas ng mga labi. Did it hurt you? Mahinang tanong ni Adam sabay kuha ng kamay ni Kate para tumigil na ito. I don't like it. Sagot niya at tiniwas sa mga mata. I hate him. Nandidiri ako sa kanya. Pinakawala ni Adam ang kamay ng dalaga at masayong hinaplos ang pisngi nito para punasan ang natitirang mga luha. Sir? Usal niya na naalarma ang utak sa titig ni Adam sa kanya. Bago pa man makapag-isip ulit. Tinawid na nito ang pagitan ng mga labi nila kaya nanigas ang buo niyang katawan. Hindi si Adam ang first kiss niya pero pakiramdam niya. Itong unang halik niya dahil sa pinalalambot nito ang mga tuhod niya.
Malambot na mainit ang mga labi ni Adam na hindi niya kayang tanggihan. Tumigil si Adam at tinitigan siya sa mukha para makuha ang reaksyon niya. Should I say sorry? Tanong ni Adam. No. Tuloy lang sagot ng dalaga. Then let's do it again, ani Adam. Bago pa siya pumasok sa isip niya ang sinabi ng boss. Sakop na nitong muli ang labi niya kaya napapikit siyang lalo nang hinapit nito ang bewang niya papalapit sa katawan nito. She parted her lips. Nakapasok ang dila ni Adam kaya't wala siyang choice kung di tigunan ang mga halik ng binata. Napayakap siya sa leeg nito nang pareho silang lapasagap ng hangin pero wala pang balak na tumigil. Natulak ni Kyla si Adam nang marinig ang pag-doorbell pero di siya pinaalis ni Adam sa pwesto. May karapatan siya sa bata pero wala sa'yo, Kyla. We are legally married so from now on, you are my legal property. Mahina pero may pagkama-otoridad na sabi ni Adam. May bisita ka. Sabi niya at saka dali-daling binuksan ang pinto. Saka lumabas bago pa siya mawalan ng malay sa harap ng boss. Shit! Pagmamura ni Adam nang napabalikwas. Mag-aalas 2 na pero hanggang ngayon hindi pa rin siya makatulog. Napahawak siya sa mga labi niya kanina. Humalik sa mga labi ni Kyla. Hanggang ngayon ramdam pa rin niya ang init ng mga labi ng dalaga. Damn! Aniya at saka kinuhang unan at niyakap ang sarili. Mariing pumikit. Hindi pwedeng ganito. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili pero tuwing pipikit at didilat siya, ay ang eksena pa rin nila ang nakikita niya. Bumangon siya at binuksan ang ilaw saka nag-shower para mapakalma ang sarili. Never in his entire life na nakaramdam ng ganito sa isang babae. Nang matayo ang buhok, sinubukan niya ulit na matulog. Nagising siya nang tumunog ang alarm clock niya. Tinatamad pa siya na bumangon pero kailangan niyang pumasok ng maaga sa opisina. Daddy! Masiglang bati ni Kai nang sabay silang sumakay sa elevator. Morning, sir. Bati ni Celine. Morning, pasok ka na. Tanong niya sa batang may Barbie bag na digulong. Daddy, pengi pambaon? Sabi ni Kai habang nakatingala kay Adam at nakalahad ang kanang kamay. Uy, ano ka bang bata ka? Saway ni Celine. Pasensya na ho, sir. It's okay. Ani Adam sabay kuha ng pitaka sa bulsa at saka binigyan 1,000 ang bata. Naku, sir, ang laki ho niyan, ani Kai. Para sa kanya yan, sabi ni Adam. Salamat po, Daddy. Nakangiting pasalamat ng bata at matamis nang umiti kay Adam. Sir, ano hong gagawin ko? Maupo ka muna sa couch. Sagot ni Adam na sa binabasa pa rin ang mga mata, kaya naupo sa couch si Kyla at tahimik minamasdan si Adam sa ginagawa nito. Kinuha niya ang cellphone at binasa ang text message ni Celine. Sir, binigyan mo raw ng baon si Kai? Nahihiyang tanong niya. Oo, pero sir, napakalaki naman ang bigay mo. Isa pa, may baon naman siyang pagkain. 1,000 lang naman, sagot ni Adam. 1,000 lang? Sir, malaki na yun. Hindi ko siya binibigyan ng pera. Ibabalik ko na lang po ang pera kapag nag-withdraw na ako. Kahit na hindi ko ikakahirap pa 1,000, Kyla. Bigay ko yun sa bata. Pero hindi ko siya sinasanay sa pera. Ibili mo ng baon niya. Pero yung ibalik mo? Oh, come on. 1,000 lang yon, Kyla. Ang bibo talaga ng apo ko. Masayang sabi ni Nelly habang pinagmamasdan si Kai na maganang kumakain. Mana sa lolo. Nakangiting sabi ni Joy at napatingin kay Nick. Bakit hindi kasama si Kyla? Busy siya sa office. Sagot ni Nick kahit alam niyang naghahanap lang ito ng rason para makaiwas. Ayusin mo ang gusot ninyo, Nick. Ayoko na maging bastard ng apo ko, sabi ni Troy. Lolo, can I have fried chicken? Sabay kalabit kay Troy. Can I have another one, please? Oo naman. Sige, kain ka pa apo, order ka lang ng gusto mo, sabi ni Troy. Ikaw lang man kasi, ilang beses ko nang waring pinagsabihan na huwag kang maghahanap ng ibang babae. Pero nagloko pa rin. Tapos tinago pa rin yung may anak na kayo. Di ko naman akalaing aalis si Kyla, Mom. Depensa ni Nick. Si Rhea ba ang dahilan? Seryosong tanong ni Nelly. Hindi ako bulag, Nick. Alam kong patay na patay sa iyong batang yon. Pero aminin mo nga, pinatulan mo ba? Mom! Ani Nick na hindi alam anong sasabihin sa ina. First time na nagtanong sa kanya ng tungkol sa kanila ni Rhea. Ngayon lang ako nagtanong dahil wala akong pinapanigan. Kung sinong mahal mo, walaya kang pakasalan siya. Pero Nick, may anak kayo ni Kyla. Dapat unahin mong pamilya. May anak ka kaya't magbago ka na. I'm chasing her, Mom. Pero siya tong umiiwas at galit pa rin sa akin.
Sino bang di magagalit sa ginawa mo? Galit na sabat ni Troy. Give her time. Ipagpatuloy niyo ang pagkain dahil uuwi na kami ng daddy mo. Isasama ko ho si Kai sa opisina, sabi ni Nick. Ako nang bahala sa anak ko. Na matapos silang kumain, sinama niya si Kai sa opisina. Baba na tayo, baby. Sabi niya at binuhat ang bata palabas ng sasakyan. Papa Nick, ani Kai sa kaniyakap sa leg si Nick. Yes? Bili mo ako ng laruan? Napatitig si Nick sa batang karga. Paunti-unti nalusaw ang bigat sa dibdib niya dahil sa mga ngiti nito. Oo, bibilhan kita ng lahat ng gusto mo, sagot niya. Hindi siya makakilos nung yakapin siya sa leeg ni Kai at hinalikan sa kanang pisngi. Yehey! Thank you po! Pasalamat ni Kai kaya't medyo hinigpitan ni Nick ang yakap sa bata. May kung anong humaplaw sa puso niya habang yakap si Kai. Naaalala niya. Ito ang isa sa mga pangarap nila ni Kyla noon, na magkaroon ng anak at bubuo ng masayang pamilya. Kasalanan lahat to ni Rhea. Kung di dahil sa kanya, sana buo ng pamilya nila ni Kyla ngayon. Uy sir, kaninong anak ang bitbit mo? Tanong ni Nora na makasalubong niya ang mga ito. Hala, ang cute naman. Daddy, who are they? Tanong ni Kai sa inosenteng mukha. Daddy, uy sir, may anak ka pala? Biro ni Nora. Yes, anak ko. Sagot ni Nick, kaya't natigilan sila. We, yung totoo sir, tanong ni Nora. Mommy! Masiglang bati ni Kai na makitang inang papasok sa opisina na may dalang kape. Binabasyo ni Nick kaya't tumakbo siya papalapit sa ina at niyakap ito. Hey, bakit nandito ka? Tanong ni Kyla at napatingin pa kay Nick na papalapit sa kanila. Sorry, sinama ko na dahil wala naman akong ganong gagawin sa office ko. Don't worry, ako na magbabantay ng anak natin. Sabi niya kaya't natahimik ang mga anak nito. Kahit si Kyla ay natameme rin, sana rinig. Hindi niya inaasahan na sabihin to ni Nick. Mommy, kumain kami ni Daddy sa restaurant tapos binigyan ako ng money ni Grandpa tapos doll naman ni Grandma. Masayang sumbong ni Kai. Ganon ba? Good naman. Sabi ni Kyla na hindi na maiwasan ng mga chismosang nakakarinig. Ako na ang magdadala ng anak natin. Bumalik ka na sa trabaho mo. Sabi ni Nick at kinuha ang si Kai. Binuhat sa kanaglakad papalapit sa VIP elevator. Hala, naging sila ba? Narinig ni Kai na tanong ng office mate niya. Ang cute naman ng anak nila. Sila pa ba? Pero di ba sila na ni Ma'am Rhea? Pumasok siya sa elevator nang hindi na makaya ang mga naririnig. Alam niyang hindi niya na may tatago ang katotohanan pero hindi naman niya sa ganitong biglaan. Uy, kaninong anak ang dala ni Sir Nick? Ang cute naman, tanong ni Winwin. Baka pamangkin niya, sagot ni Sam. Baka anak niya, sabi ni Dayan. Coffee ninyo, sabi ni Kyla at saka ay binigay sa kanila ang dala niyang kape. May anak na si Sir? Sinong ina? Si Ma'am Rhea ba? Tanong ni Dayan. Kyla? Tawag ni Nick nang lumabas sa opisina. Pwede bang patulong muna kay Kai? Walang salitang pumunta si Kyla sa opisina nito at pumasok. Nasa CR siya, gustong magpahugas ng puwet. Sana iniwan mo na lang siyang sa bahay, sabi ni Kyla. Gusto ko makasama ang anak ko. Wala naman sigurong masama, diba? Isa pa, nasa labas ka lang naman. Busy rin ako. Hindi ka ba natatakot na malaman nila? Paano na lang kayo ni Rhea? Tanong ni Kyla. Gusto naman niyang makita palagi ang anak, pero sa sitwasyon nila, mahirap na. Pumunta siya sa toilet. Wala kaming relasyon ni Rhea. Bakit ko naman ikakaya ang anak ko? Depensa ng binata habang sinusundan si Kyla. Kaya ko magbago para sa inyong mag-ina ko, Kyla. Mommy! Nakalabing sabi ni Kai, sakayo mo ko para malinis ni Kyla ang puwet niya. Matagal pa ba? Tanong ni Nick na nakaharang sa pintuan. Tapos na, sagot ni Kyla. Dito na lang muna si Kai sa'yo. Marami pa akong gagawin. Sige. Lumabas si Kyla pero sinundan siya ni Nick. Kyla, can we talk? Pakiusap ni Nick sabay hawak sa kanang kamay ni Kyla. Busy ako, Nick. Tanggi niya at saka hinilang kamay na makitang lumabas si Adam sa opisina. Kyla, please, saglit lang. Pakiusap ni Nick. Ano nangyayari dito? Tanong ni Adam na kay Kyla ang mga mata. Sir, gusto ko lang po sana na makausap si Kyla, personal lang, sagot ni Nick. Nasa trabaho kayo. Office hours, kaya ang personal na usapan dito ay labas. Madiin naman nasabi din ni Nick.
Hindi ko kailangan ipaliwanag sa'yo ang gagawin namin dahil wala ka namang karapatan. Sagot ni Adam. May karapatan ho ako. Taas noong sagot ni Nick. Responsibilidad ko ho si Kyla dahil ina siya ng anak ko. Humarap naman si Adam kay Kyla na para nagtatanong ang mga mata, pero umiwas lang to ng tingin sa kanya. May karapatan ka sa anak niya, pero hindi sa kanya. Wika ni Adam sabay hawak sa kanang kamay ni Kyla. She is my personal secretary, kaya't mas may karapatan ako sa'yo kaysa sa kanya. Pero usapang pamilya to. Sagot ni Nick na malapit ng mapikon kung hindi lang boss ang kaharap niya. Hindi to bahay, opisina to kaya't walang pamilya dito. Sagot ni Nick na malapit ng mapikon kung hindi lang boss ang kaharap niya. Don't delay my business, Nick. You cannot afford to pay it. Walang pasabing hinila siya ni Kyla papasok sa opisina at nilakang pinto matapos na isara. Care to explain kung ano man ang drama ninyong dalawa? Tanong ni Adam kaya't napatras si Kyla dahil umuusok na naman ang ilong nito. Nasa opisina niya si Kai. Pag-amin ni Kyla, bakit niya dinala ang bata? Kinuha nila after ng klase para sabay mag-lunch? Sagot niya.